Shout out, Sir Mark. Pakiputang ina mo naman yang si Dadong gagong da toxic na yan. O Dado, putang ina ka daw. Uy, kayo, doon sa kabilang channel yan, doon sa Mark Ramos Uncensored yan. Ano? Kayo talaga. Angeli, Star, shout out sa iyo. Tuloy natin. Si Dado. All authority emanates from the people. Yung susunod kong vlog, babasahan ko kayo ng Constitution. I appreciate the Constitution because ayan na si Dado. Meron man siyang flaw, the Constitution safeguards our rights. When people kaso nasobrahan ka doon sa karapatan mo. Di ba? Hindi mo na malayan. Tumatawag ka na pala ng sedisyon. Humihimo ka na ng sedisyon. Di ba? Tayo ho, mga kababayan, may karapatan tayo. Mga vloggers, may karapatan na magsalita. Pero hindi po ibig sabihin nun, lalagpasan natin yung karapatan natin. Lalabis tayo doon sa karapatan natin na nangyayari po kay Dado, mga bossing. Kailangan, pag nag-vlog tayo, hanggang doon lang tayo sa limitasyon. Huwag tayong maninira. Huwag tayong mag-iimbento ng vlog. Di ba? Kagaya dyan, namataan daw si Digong sa inauguration ni Trump. Malalaman natin ho yan sa mga susunod na topic natin. Ito, dadating tayo dyan. Ito pa. Trample on your rights. When your own government trample on your rights, you better rise up. You better stand up. You better say, hindi tama yan. Mga DDS, anak ng tinapa kayo. Una, dating Pangulong Duterte, sumisigaw na sa inyo. Na, isog ka ba? Isog ka ba? Aba, sumama ka na sa amin. Hanggang ngayon, 17 lang ang sumasama sa inyo. Iniwan nyo yung kawawang matanda. Kaya ngayon, nagiging presidente na ng fake news ngayon. Hindi nyo na sinasamahan. Eto ngayon, si Dado, nakasuhan na. Hindi nyo pa di sinasamahan. Panay tawag na lumabas, rise up. Yung si Maharlika, tambak na yung kaso. Speak up. Kayo, ano ginawa nyo? Nandiyan pa din kayo sa bahay ninyo. Mas naaaliw kayo na panoorin ako. Di ba? Mas naaaliw kayo na dumalo kayo dito sa sa live natin. Kesa yung patawag ni dating Pangulong Duterte. Mas mahal nyo ako. Di ba? Mas mahal nyo ako kesa kay Dado at kesa kay dating Pangulong Duterte. Kahit binabas nyo ako, di ba? At least ramdam ko na mas importante kong puntahan kesa doon sa patawag ng dating Pangulo. Di ba? Last na, tuloy pa natin to. Mga to, putang kala mo. Yung power. Ayan na, magbabanta na. Power na binigay nyo sa taong bayan ay power natin, taong bayan. Pwedeng bawiin anytime. We can... bawiin mo na. Patapos, kapag ano tawag dito? Pagka nabawi na, tumakbo ka sa pagka-presidente. Total naman, may pinapaniwalaan ka na meron kang 40,000 na Casper. The friendly ghost. Di ba? May pinapaniwalaan ka na Casper. The friendly ghost. Tumakbo kang presidente. Baka sakali. Dado Enriquez, presidente ng mga Casper. Terminate the services of people who are not really serving the Filipino people because it is the future of this country ang in peril. Huwag kayong mga legal luminaries, huwag nyo kong barahin kasi alam ko yung sinasabi ko. Alam pala kaya nakasuhan, Hindi na analisa yung mga sinasabi niya. Kaya pala nakasuhan kasi alam mo yung mga sinasabi mo. Kaya pala ngayon, wala ka sa bahay ninyo. Shout out ka na lang kay misis mo. Alam mo pala yung mga sinasabi mo. At pinag-aaralan mo yung mga sinasabi mo. Because the Filipino people, bagamat hindi lawyer, kami, tayo
tayo ang nag-approve niyang constitution na yan. Yung aspiration natin ang nagpabuhay dyan sa constitution na yan. Kaya kayong mga bangag, kayong mga bayaran, tumahimik kayo. O tahimik na daw tayo. Paano yan? Sabi ni Dado. Alam niyo, mabilis lang pikunin to si Dado no? Simpleng-simple lang yung pikunin si Dado, mga kababayan. Sagutin mo lang sagutin yung kanya mga pinagbabablog. Napipikon na to no? Pag napikon to, pag tumaas yung blood pressure nito, lagot tayo. Malamang tayo pa sabi, kasi yung vlogger na yun, na si Mark Ramos, inaaraw-araw si Dado, pinipikon, ayun, inatake si Dado. Wag naman sana, Dado, kagaya ni Buloyski, medyo mahaba-haba pa yung kung sakali ang oras na dapat mong ilaan doon sa Oblo. Kapag umakyat na yung kaso mo, masasama pa si Ngalbu, no? Si 2x2. Kilala niyo ho ba si Ngalbu? Mga bossing? Ngalbu na, kalbo pa. Si 2x2. Isa din yun, prinsipe ng fake news yun. Si Buloy daw po ay malapit ng maakwit o malapit ng mawala na kaso sa Estados Unidos. Si Kalbu lang ang nagsabi nun. Walang iba kundi sino? Si Sonsa. Kakasuhan na din po ni Torre, mga bossing. At tapusin namin itong laban na ito. We will make sure na siguraduhin mo, hindi ikaw yung matatapos, ha? Baka ikaw yung matapos agad. Alalahanin mo. Araw-araw mainit ulo mo. Alalahanin mo. Senior ka na. Yung presyon mo. Di ba? ang tama ang manalo sa mali. No? Yan. Ako, kala ko sasabihin nito yung kagaya nung sinabi ni Roque. Sabi ni Junel Gahusta, "Hoy Mark, tirahin mo na si BBM ngayon. Malaki problema ng boss mo now." Naku, ang alam kong malaki ang problema, hindi si BBM. Malaki ang problema, si Duterte. No? Bakit? Baka matalo sa pagka-mayor. May kakaharaping ICC, may mga investigasyon sa EJK, etc. Yung anak niya nanganganib na ma-impeach. Ano pa? Lahat-lahat na ho yan. Yung mga senador niya, mukhang iisa lang ang makakapasok. Yun ang malaki ang problema. Ano? Kay Pangulong Bongbong Marcos, walang ngingiti-ngiti lang di ba? Si Duterte, naku po, ang sakit ng ulo niyan, mga kababayan. Kaya nga araw-araw, gawa-gawa ng kung ano-anong mga fake news Di ba? Para kung sakali, baka matsambahan. Disbar pa, sabi ni Juen, disbar pa. Baka sakali, nagbabaka sakali ang dating Pangulo na matsambahan, na mapatalsik niya si Pangulong Bongbong Marcos. Wala. Iyak lang, no? Better luck next time. Di ba? Better luck next time. Kaya nga araw-araw ngawa na ngawa. Hindi matigil ng kakapanira